Oh, welcome po. Pwede na kayong umupo. Yan. Welcome po kayo, mga first-timers. We are so happy that you are here. Again po, we don't believe in any religion kasi religion separates. Religion says kami lang ang tama, kayong mali. Sinasabi ng religion, itong gawin mo, bawal to, bawal ganyan. Wala pong ganun dito. Ang inaano po natin ay masayang relasyon kay Jesus Christ. Amen. At nakikita yun sa ating umis. Di ba? Let's all stand up again and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. This is a very powerful verse. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our identity, our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am part in Christ. I am not extreme. At ating pang-11, I am not a marites. Sige po, pwede tayong umupo. Pansin ko po dun sa culture natin, dalawa po ang pinaka namamayagpag. Doon sa ating culture, una po ay I appreciate everyone and everything. Kita ko na-appreciate natin ang bawat isa. I appreciate everyone na nandito. Yan. Sabihin mo sa katabi, I appreciate you. Dahil doon lilibre kita mamaya. Tapos yung isa pa, I am part of something big. Pansin ko, lahat tayo ay nalaki dito. Diba? Lahat tayo ay nalaki at nabubusog sa pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, nakapahinga ka na ba? Sabihin mo sa katabi mo, makinig muna tayo. Huwag mo akong ichichismis. Kapahingahan. So this is our pang-ilang linggo? Fourth. Pang-apat na linggo, our last teaching sa ating series na kapahingahan. So, recap lang po, week 1, nag-preach po ang isang napakagandang babae dito sa unahan. Shinare niya po na ang ating kapahingahan ay walang makukuha ng kundi kay Jesus lang, na ang kanyang pamatok. Alam niyo po yung pamatok, yung sa mga baka, kabayo, yung nilalagay sa balikat. Nakikishare tayo sa pamatok niyan. Yan. Lahat na napapagod at nalulumbay lumapit sa kanya. Pangalawa pong week, shinare ko naman po ay na si Jesus Christ ay ating kasama. Na si Jesus Christ, we should walk with Him. Walk with me, work with me, magtrabaho kasama siya at panuorin natin siya. Na kahit anong sitwasyon natin, tayo po ay sasama sa Kanya. At isa pa po, last week ago, nag-share din po sige na nga, maganda rin pastora. Hindi yung pilit. Si Pastora dyan po, nag-share po about paglalim sa katiyakan, which is ang kanyang salita. Na para tayo makakuha ng kapahingahan, dapat tiyak tayo. Tiyak tayo sa kanyang salita. At ito po nga ang ating theme verse. Basahin po natin. Mateo 11, verse 28 to 29. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Yan, nawala na. Thank you, children. Hindi na ano. Ano ba yan? Okay po. Para alam nyo po, masasabi ko po rin, pagkatapos ng ating 3 week na ito, pagod pa rin. Nakakapagod pa rin. Ako po ay hindi nakatulog ng ayos kagabi. Pero masasabi natin, sino dito yung pagod pa rin? Taas sa kamay. Umami tayo. Yan, pagod pa din. Ba't ba nakakapagod? Kasi ganun pa naman din. May sitwasyon pa rin, may problema pa din. Hindi pa rin nagbabago ang asawa ko, ang aking mga anak. Ganun pa rin. Pwede nating masabi yon.
Kasi baka hinahanap natin ang kapahingahan. O, nalapit tayo kay Jesus. Sabi sa Bible, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo kapahingahan. Nalapit tayo kay Jesus, pero aminin natin, stressed pa rin tayo sa trabaho. Ang dami pa ring utang, ang dami pa ring bayarin. Kagabi po naiyak sa akin sa Anthony, nahagulhol po yan. Yan. Nandun po kami, alam mo yung fountain sa San Jose? Nag-life group po kami doon, nag-life group mga boys. May nahuli po kami, nagde-date doon. May nahuli po kami. Tapos si Anthony po, pastor, ako'y pagod na. Yan. Sabi ko, sumama ka sa akin bukas sa Lukban. Ay, hindi na daw. Hindi na daw. Pass na daw. Ibang era na daw yun eh. Biro lang yun, Jella. Biro lang yun. Alam mo, minsan, ang pagod, ang sitwasyon, o yung umay ay hindi nawawala. Maybe iba kasi yung terminology natin na ina-expect na pahinga. Baka nasa isip natin pahinga, ayun tayo ay nasa beach, nakahiga, nakataas ang paa, tapos ang ganda ng simoy ng hangin, tapos merong juice sa gilid, o kaya ay may mga prutas, tapos relax. O kaya ang pahinga natin yung ang daming laman ng wallet mo, ang kapal ng ATM mo, baka yun ang iniisip natin pahinga. Hindi po yun ang pahinga. Ang pahinga ay yung sinasabi ni Jesus Christ na habang nandito tayo sa mundo, ikaw ay kalma kasi kasama mo siya. So, we have 4 truths, 4 na katotohanan na siguro we should consider para mabuhay tayo sa mundong ito ng may pahinga at mabuhay tayo sa mundong ito na kalma. Ang title nga pala na i-share ko ay Mundo ay Kalma. Amen. Let's pray. Lord, be with us, guide us. Holy Spirit, be the mediator, yung tagapamagitan na kailangan namin. Be our peace, our provider, our comforter. And Holy Spirit, thank you God kasi ikaw ang aming kalma. To you alone all the praises, glory, and honor. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. May napapansin ba kayo sa mga titles natin? Ikaw ang katiyakan ko, buhay ay karera, mundo ay kalma. Wala kayo napapansin? Okay. Siguro, unang katotohanan, number one po. Kapahingahan is not the absence of challenges. There's a story po na sabi ni Jesus, tayo pumunta dun sa kabilang ibayo. Sumakay tayo sa bangka. Ang mga disipulo po, most ng mga disipulo ay mga mangingisda. At kita nila na ang ulap ay maitim at uulan. Pero dahil masunurin ang mga disipulo, taas ang kamay ng mga masunurin. Yan, taas ang kamay ng mga matitigas ang ulo, mas magaling pa sa leader nila. Wala naman ganyan dito, di ba? Dahil ang mga disipulo yung masunurin at sa tingin nila, hindi sila mas magaling kay Jesus, sige po, sasakay tayo ng bangka. Sumakay sila ng bangka at tumawid doon. Ari si Jesus, nakatulog. Ang sarap ng tulog sa bangka. Hapay, tulog si Jesus. Ngayon, nung si Jesus ay tulog, biglang lumakas ang hangin at bumagyo. Gumanon. Ang lakas ng alon, ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. At ang mga disipulo natatakot. Tataob ang bangka. Imagine nyo yung 12 disipulo ay gaganong-ganon sa bangka. Uy! Ide-demo ba natin? Kailangan ko ng 12 dito. Wag na pala. Para tayong ganon doon. Tapos si Jesus, ang sarap ng tulog. Tapos nakita nung 12 disipulo, tataob na tayo. Tapos nakita nila si Jesus, ano ka tutulog? Basahin po natin ang Mark 4 verse 38. Sabi doon, Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion, in a cushion. So may unan pa. Night si Jesus. Ginising, the disciples woke him up at sumigaw. Bakit sumigaw? Kasi lakas ng ingay ulan, hangin, alon. Sabi, Teacher, don't you care that we're going to drown? Jesus, kumising ka nga. Wala ka ba pakialam na ba tayo'y malulunod? Ang sarap pa ng tulog mo. Napasigaw.
Sabi na, Lord, hindi mo ba care? Baka tayo mamatay. Hindi mo ba care? Natanong nyo na ba yon kay Lord na, Lord, hindi mo ba care na baka kami ay malubog sa utang? Hindi mo ba care yung nararamdaman ko? Hindi mo ba care na pagod na kami? Natakot na kami sa nangyayari? Na-stress na kami sa mga sitwasyon? Lord, hindi mo ba care ako'y nagising na madaling araw, overthink na ako sa nakukukuha ng ganito, ganyan? Hindi mo ba care na umay na kami? Do you know the story? Hindi ko na sasabihin sa verse. Ginising nila si Jesus at I imagine ganito nangyari. Sabi ni Jesus, ano bang meron? Lord, hindi mo ba care? Mamamatay tayo, malulunod tayo. Sige. Bagyo. Natok pa ako eh. Bagyo. Be still. At immediately, nahawi ang ulap, tumigil ang alon, nawala ang hangin, at naging mapayapa ang paligid. In a snap. Ganun na nangyari. Para pinapakita ni Jesus sa kanila at sa atin, yes, I care. May paki ako. Kaya nga ako natutulog. Ha? Di ba dapat kung may pakialam, dapat katulong mo kami, hindi mo na pinabagyo. Kung ako nandun, sabi ko na bagat, di na kami sumunod sa iyo. Kami ang mangingisda, alam namin ang laot. Ay siya'y karpintero. Dapat di na tayo sumunod. Naranasan niyo ba yun? Nagtanong kayo kay Jesus, dapat hindi na lang ako sumunod. At hindi na lang ako naging leader. At hindi na lang ako nag-tithes. Yan, tuloy. Wala akong pang-rides. Pero alam nyo, sabi ni Jesus, may care ako. Kaya ako natutulog. Para, makinig kayo, tumikay sa akin, para ipakita ni Jesus sa atin na kahit may bagyo, kaya nating magpahinga. Ano nga yung ating number 1? Kapahingahan is not the absence of challenges. Hindi, ang mindset kasi natin, na kapag tayo ay rest, tayo may pahinga, walang problema, walang nag-aaway, masaya ang pamilya, maraming pera, shining, shimmering, splendid. Yun ang akala natin na rest. But no. Pinakita ni Jesus na kahit ang lakas ng alon, kahit ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan, kahit ang ingay na sa bahay, kahit naiiyamot ka na sa boss mo, kahit nauumay ka na sa nangyayari sa'yo, kaya mong magpahinga. Galing ni Jesus. Ano? Napakita ni Jesus na, huy, sa sitwasyon mo ngayon, kaya mo magpahinga. Kaya naman ni Jesus hindi pa bagyuhin eh. 'Di ba? Ito isa sa tanong ko, Lord, bakit mo pa sila pinadaan doon? Pwede mo namang hindi pa bagyuhin, pero bakit pinabagyo pa ni Jesus at natulog siya? Kasi kailangan bumagyo para matutunan ng mga disipulo ang pahinga sa gitna ng bagyo. Ito ang tanong ko, natutunan na ba natin na magpahinga kahit may problema? Magpahinga kahit may depression. Magpahinga kahit hindi mo na alam ang gagawin mo. Can we do that? Mahirap. Pero kaya ni Jesus. Kaya nga sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Kaya nga sinabi ni Jesus, watch how I do it. Akala natin, ang rest ay yung kalma, ang paligid. Mababait ang tao, maraming pera, walang problema. Pero pag sinabing rest, ay yung kalma ay hindi paligid, kundi ay ang kalma ay ang iyong sarili. You have kalma deep inside you, and that Christ is inside you who lives in you. That is the real rest. Kaya next po, sabi sa aking big word, kaya mong mabuhay sa mundong ito ng kalma basta nasa iyo si Kristo na iyong pahinga. Palakpakan mo naman si Lord, come on. Tunay. Basta nasa iyo si Jesus. Kahit pa kayo magbungang yaudi yan. Kahit paanong iba tong sitwasyon, basta alam mo na nasa iyo si Jesus, yung fulfillment ng mga pangako niya, kalma ka. Pero pastor, hindi maiwasan pa rin ang pamilyang magulo.
Hindi maiwasan na nakakaiyamot. Yung away ng titulo sa lupa ng iyong mga tiyuhin at mga tiyahin. Hindi maiwasan na binabackstab ka ng mga kaklase mo, tama. Hindi maiwasan na magpagalingan sa school, pasipsipan sa trabaho, minsan ang iyong negosyo ay wala. Hindi maiwasan na nakakaiyamot yung mga taong naninira sa atin. Tama, hindi maiwasan, tama. Nandiyan pa ba kayo? Pumalakpak ang tulog. Thank you for your honesty. Hindi maiwasan ng mga ganong tao. Kaya siguro pangalawang katotohanan is number 2, you are not easily offended. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yata ito. Sabihin mo sa sarili mo, banggitin mo ang pangalan mo, sabihin mo, Fini. Banggitin mo ang pangalan mo, sabihin mo, pangalan ko. Sige, sabihin mo. Sabihin mo, Rocky, RJ, Shai, sabihin mo, pangalan ko, protect your rest. Protektahan mo ang rest sa'yo. Nasa iyo kung paano mo pangangalagaan ang rest na inaalaw, binibigay sa iyo ng Lord. Nasa iyo kung iingatan mo yung pamatok, yung yoke. Nag-personality test po tayo last Sunday. Sino po dito yung nandito nung mentoring natin? Wow. May 4 po na kulay, red. Ano nga? Red, blue, yellow, green, at black. Wala bang black? Wala. Kay walang black? Okay, sorry. Wala po. Ang green po, yung ako po, isa po akong green, sila yung mga matatalino. Yeah. Hindi, nasa ano lang po yun? Mga engineers, mga doctors, mga architect. Pero mga green din daw po, kami din po yung mga overthinkers. Kami yung naging mapag-isip. Kami yung magigising sa madaling araw at mag-iisip na lang ng kung ano, hindi alam kung bakit. Sino po yung ganon? Magigising sa madaling araw, mag-iisip na lang, ano ga nangyayari? Bakit ko ga iniisip ito? Taas ang kamay. Ako lang, yan. Bakit ganito? Nangyari lang po yung sa akin kagabi. Ako na may walang iniisip. Ako na may kalma, pero nagising ako, katutulog ko lang ng 10, nagising ako ng 12. Top 12:30, tapos iniisip ko, gano'n, ano ka nangyayari? Ano ka mga pinag-iisip ko, gano'n, ganyan. Ako usually, ako nagtataka, tapos ako'y nakatulog na, 4:00 na, tapos nagising uli after 1 hour, tapos putol-putol ang tulog. Tapos natanong ko sa sarili ko, ay oo. Kaya wala naman akong problema. Pero may sitwasyon yung mga inaalagaan ko. Kaya siguro ako'y nag-overthink kagabi. Pero kahit walang ganon, ako kasi yung taong kapag may sitwasyon, may pagsubok, lalo na in terms of pamilya sa church, ay yung minsan ay nakakapag-overthink at hindi makatulog sa madaling araw. Pero usually, hindi ako talaga nakakatulog kapag ako'y naiinis o napipikon. Yun talaga. One of the greatest gifts na binigay sa atin ng Lord, ano po yung isa sa mga the best? Ano yung the best na regalo na binigay sa inyo ng Lord? Kaligtasan. Nandyan pa ba kayo? Bakit? Anin mo ang jowa mo, anin mo pera mo, anin mo ang iyong motor, anin mo ang iyong bahay, anin mo ang iyong kasikatan, followers sa Facebook kung hindi ka naman din ligtas. Amen. Ang isa pa sa greatest gift na binigay ni Jesus sa atin ay yung free will. Sabihin natin, free will. O sariling pasya. O may choice ka sa lahat ng bagay. Regalo yan ng Diyos. May choice ka. May choice ka kung magtatrabaho ka sa araw na yun o hindi. May choice ka kung sisimba ka sa araw na ito o hindi. May choice ka na ganito. At ako'y naniniwala, ang pagiging offended din ay choice. Tama po ba? Kaya hindi ako naniniwala dun sa mga taong, Pastor, hindi ko kaya. Hindi ko kaya siyang iwan. Nag-sorry na kasi. Hindi ako naniniwala sa mga ganon. Wala po akong pinapatamaan dito sa ating church. Siguro sa ibang satellite, pero sa atin wala pong ganon.
Hindi ako naniniwala, Pastor, hindi ko kaya. Mahal ko talaga siya. May choice ka. Saka hindi rin ako naniniwala, Pastor, ang hirap tumanggi kapag inalok. Hindi ako naniniwala doon. Pasensya na. Pastor, ako'y tulog kumatok pa sa amin. Pre, birthday ni ganito. Umupo ka lang doon. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala doon. Kasi may choice tayo Alba, example lang, Cedric. Gusto mo magpakalbo. Ayaw mo. Pero kaya mo. Hindi rin, hindi mo kaya. Kaya mo. May choice ka Oh. Lahat tayo ay may choice. Ang buhay mo ay alam ng Lord, predetermined hanggang dulo. Pero nasa iyo ang choice kung anong direksyon ang tatahakin mo. Amen. At isang part ng buhay natin ay ang choice natin kung ma-offend tayo kapag may naninira sa atin. Kung ma-offend tayo sa mga ginagawa ng ibang tao sa atin. Ma-offend tayo sa taong yun, dun sa mukhang aswang na taong yun. May choice tayo kung ma-offend tayo. Tama po ba? Tanungin mo katabi mo, na-offend ka na ba sa akin? Pag sinabing oo, kasalanan mo. Alam niyo po, ako ay hindi maiwasang ma-offend kapag ang ganda ng driving ko, pag na-drive ko, tas biglang may kumat na e-bike. Ang ganda ng drive ko tapos nakapark basta na yung sasakyang yun. Tapos biglang may tatawid, bubusinahan ko, nagalit pa yung asawa ko. Lagi ko sinasabi, yain ng mabingi, wag lang mabangga. Yun ang motto ko. Yain ng mabingi, wag lang mabangga. At doon po yung isa sa mga na mabilis ako mainis. Minsan, tanda ko nung nagdadrive ako, may biglang, hindi ko alam ang nangyari, biglang tumawid, o may biglang kumat, o may basta na ang haba ng busina ko. Beep! Kita ko, sama ng tingin. Ang ginawa ko, tiningnan ko din. Tapos gumanon ako. Tunay, gumanon ako. Tapos nginitian ko. Kasi dati iniisip ko, kung ako ay hindi lumalim sa Panginoon, ang gagawin ko nun, bababa akong bintana, kita ko yung aking tira na McFloat, ibabato ko. Yun talagang nasa isip ko lagi. Sinasabi ko sa aking asawa, pag ako'y naiiyamot, kung ano man yung nandun, ibabato ko. Pag bumaba siya, magkasubukan na din Yan talaga. Pero ngayon, kaya dati pag nabusina ako, ikaw wala ka kwenta tao, ganyan. Ngayon, pag nabusina ako na matagal, bless ka ng Lord, pagpalain ka ng Lord. Kung gano'ng katagal yung busina ko, gano'ng kahaba yung prayer ko. Kaya pag bumusina lang ako ng beep, beep, in Jesus' name, amen lang yon. Konti yung prayer. Kaya natutunan ko, haba akong busina ko, Lord, ikaw makakilala sa inyo, maka-attend sa church. Ganon. Pinagpe-pray ko yung mga tao yun. Honestly, pinagpe-pray ko. Choice ko. Kung maiiyamot ako. Kasi iniisip ko, kapag binato ko yung McFloat, yung tira ng McFloat, ay sayang. Pangalawa, pag nagkababaan pa, ano? Di ka pastor ka? Ay, oo nga, wait. Nga pala, sorry. Napahiya ang church, ang JA, napahiya si Lord, napahiya si Bishop, napahiya ang JA1 Church. Hindi ang daming napahiya. So, choice ko kung ma-offend ako. At marami din ako na hindi magandang nasasabi sa akin up until recently ng ibang tao. So, dati, kapag naririnig ko yon, sino yon? Tara, sugudin natin. Pero ngayon, narinig ko, ay di magaling. It is an art na mapag-aralan mo na hindi ka ma-offend. It is an art na maalis mo sa puso mo ang reklamo.
Choice mo magreklamo. Tama. Or choice mo magpasalamat sa Lord. Ano ba naman yan? Hawot na naman ang ulam. Or, thank you Lord, may hawot ulit kami. Ano ba yan? Wala na naman pera. Thank you Lord, malakas ako, makakapagtrabaho ako para magkapera. Ano ba naman yung kamag-anak ko, yung aking biyanan na yan? Thank you Lord, may mabait akong biyanan. Jella? Sino dito may mabait na biyanan? Taas ang kamay. Jella, ay! Roslyn, taas. Ay. Mabait ang Tita Maylin. Mabait ang Tita Maylin. Hoy, choice ang ma-offend. Pero minsan nakakapiko na, di ka? Ang sarap pa rin sakalin. Parang hindi ako magagalit. Pero ika-21 araw, sasakalin mo na. Tunay, di ka? Nakakayamot na, sasakalin ko na talaga ito. Sige, magkita kami sa hallway. Magkita kami doon sa hallway sa 3rd floor. Lord, isang uppercut lang. Isa lang. Yain ng mga guidance, isa lang. Choice kung hindi magalit ng 20 days, yan mong isang araw lang, Lord. Pag may ganong pagkakataon, may choice kang lumayo, may choice kang baguhin ang senaryo mo, may choice kang mag-resign, may choice ka na hindi pa utangin, may choice ka na tumanggi, may choice kang ma-offend. Pero magagawa mo lang yon kung number 3, kung maganda ang pundasyon mo. Kaya, your shaking depends upon your foundation. Ulitin ko, lagi may bagyo. Laging sineshake ang buhay mo. Hindi mawawala yan. Na-attend ka sa church o hindi, sineshake ang buhay mo. Na-attend ka sa church o hindi, may sitwasyong mangyayari sa'yo. Sineshake ang buhay mo. Ang tanong, gaano kalalim ang pundasyon mo? Paano ba bang palalim ang pundasyon? Dapat matindi ang lalim ng pinagkakapitan. Kaya nga sinabi ng Lord, sa Joshua 1 verse 8, basahin po natin, sabi doon, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it in day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Sabi doon, mabilis lang, magbasa ka ng Biblia umaga at gabi. Para alam mo ang sarili mo kung anong gagawin mo. Kasi sa dami ng alam mo na salita ng Diyos, sa lalim ng pundasyon mo. Pag mababaw ang pundasyon, laging babalik sa reklamo, babalik sa insecurity, babalik sa sarili, babalik sa dati. Pag mababaw, ang kapahingahan ay madaling mawala. Pag mababaw, madaling masway-sway. Yung mga pasway-sway. Kapag mababaw, lululili. Lulubog lilitaw. Sino po ditong isang engineer? Taas po ang kamay. Yan. Sino po structural engineer? Wala. Ari po itinemo ni Pastor Aldrin, napakatagal na. Pa-next nga po. Yan. So base po sa Newton's law, ang SA is 10 to 25 kilopascal. Tapos po yung YC is equal to 14 to 16 kilonewton per cubic meter. Sa madalit sabi po, sa pataas ng building, sa palalim ng pundasyon. Ganun na lang. Hindi ko na ipapaliwanag in terms of SPT 9 is 50 to 100 na dapat yung cooling stage ng pagbubuhos. Wala pong ganun. Kung gusto mong tumaas sa buhay, umangat sa buhay, malayo, mataas ang marating, kailangan malalim ang pundasyon. Kita nyo ga po yung lumang building, yung pinakakaliwa, yung maliit na building, maliit ang pundasyon nun kasi maliit ang building. Imagine mo yung mataas na building, ang pundasyon ay maikli lang. Imagine mo, nagka-shaking.
nagkapagsubok sa buhay. Ano mangyayari dun sa mataas na building na mababaw ang pundasyon? Ano po mangyayari? Ha? Ano mangyayari sa mataas na building? Guguho. Bakit? Ang babaw ng pundasyon. Kaya siguro ang mundo natin na hindi pa kalma, hindi pa tayo nakakaranas sa kapahingahan kasi mababaw pa tayo. Mababaw ang ating pundasyon. Alam nyo, ang sarap ng malalim sa salita ng Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpakalalim tayo sa Lord. Pag malalim sa salita ng Lord, kahit ano pang pagyanig, hindi ka magigiba. Sabi dun sa verse, umaga at gabi. Umaga maggabi mag-devotion, hindi umaga gabi mag-TikTok. Pag marami kang saulong verse, pag may sitwasyon ka, yun ang kusang lalabas sa iyo. Promise. Kumbaga yun ang nalabas sa katawan mo. Yun ang kusa mong gagawin. Kapag may taong pinapayuhan ka, ang lalabas sa yung bibig Bible verse. Promise. Magtiwala ka lang sa Lord, manampalataya ka lang sa Lord. Pero pag ang laman ng iyong katawan ay kung ano-ano, alam kung ano-ano din ang lalabas sa iyo. Pagbabad sa TikTok, anong lalabas sa iyo? TikTok. Pagbabad sa sala, salang lalabas. Pagbabad sa scatter, anong lalabas sa iyo? Pag nagka-problema, may pinapayuhan ka, ay, wala akong pera eh. Ano ganito? O, pahiramin muna kitang 100, oh. Mag-load ka sa Globe. Kring-kring daw. Oh. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang pera, mag-scatter ka, hindi piro lang. Lumapit ka sa Lord. Amen. Palapakan naman natin ang Lord. Hulban, please, hulban. Nandiyan pa ba kayo? Ano nga yung number 1? Kapahingahan is not the absence of challenges. Number 2, you are not easily offended. Number 3, your shaking depends upon your foundation. Number 4, dito ako magtatapos. Let's be honest. 3 weeks na natin pinag-uusapan ng kapahingahan, pero stressed pa rin tayo, may sitwasyon pa rin tayo na hindi natin alam ang mangyayari. Nalapit naman tayo sa Lord, pero ganun pa rin. May sitwasyon pa rin tayong hindi natin may paliwanag. Nung akala mo, excited ka sa series na ito, excited kang umattend ng Sunday na, yes, after ng Sunday, I would have rest. Magiging kalma ang mundo ko. Pero, hindi pa din. I am telling you guys, tingin kayo, it's okay to feel stress sometimes. It's okay to be burned out. It's okay na mapagod. Hindi mo kailangang maging malakas. What matters is inaalagaan mo ang sarili mo. Maybe, nire-remind tayo ng Diyos. Nire-remind tayo ng Diyos na may mga maliliit na paraan, mga butil ng katotohanan na ipinaparealize sa atin. Gaya ng tao tayo. Pero hindi tayo tao lang. Tao tayo. Sabihin ng tao, may limitasyon at kailangang magpahinga. Napapagod at hindi mo alam kung bakit. At minsan, okay lang mapagod kahit hindi mo alam kung bakit ka ba talaga napapagod. Hindi mo kailangan puwersahin ang sarili mo na magpakatatag. For me, it is wrong na kailangan ko magpakatatag kasi may pamilya ako, may anak ako, kailangan ko maging strong. For me, it is not necessary kasi sa iyong sarili ka nakuha ng lakas. Hindi mo kailangang i-force ang sarili mo. Baka may itinuturo sa atin ng Lord. Baka ang mindset natin sa teaching na ito, sa series na ito ay rest. But I need to be strong. Kasi kailangan kong magtrabaho, kailangan kong mag-aral, kailangan kong ipakita sa aking magulang na okay ako. Hindi ko kailangan ipakita ang kahinaan ko. Baka kailangan,
Baka ganun na nasa isip natin, I am telling you, it's okay not to be okay sometimes. It's okay na maranasan ng hindi maganda. Kasi baka tinuturo sa atin ng Lord ang isang paraan kung paano magkaroon ng kapahingahan 24/7, 100% all the time. Kahit may bagyo, kahit may sitwasyon, kahit may iniisip, kahit may kulang. Tinuturo niya na magpakumbaba. Kasi sabi ni Jesus, "Come to me. Lumapit kayo sa akin, lahat na napapagod, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Okay. Lalapit ako kay Jesus. Ilaw please, ilaw. Okay, sabi ni Jesus, lumapit daw tayo sa Kanya. Lalapit ako sa Kanya. Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas. Lalapit ako sa iyo, pero ay alisin mo na yung bagyo. Lalapit ako sa iyo, pero bayaran mo na lahat ng bayarin ko. Lalapit ako sa iyo, pero ganito, ganyan, pagalingin mo na, ayusin mo na, tapusin mo na. Baka mali ang paglapit natin. Baka ina-expect natin, paglapit natin sa Panginoon, kalmado agad ang dagat, hawi agad ang ulap. Ang paglapit sa Panginoon ay patuloy kang binabago. Ang paglapit sa Panginoon ay patuloy kang nagpapakumbaba. And you know why it sucks sa generation ngayon? For me, this generation, wala yun sa edad. Ang lalaki ng pride at ng ego na nasa harap. Na lagi pa rin tungkol sa sarili. But humility first ay hindi na tungkol sa'yo. Hindi na tungkol sa pagod mo. Kundi sa pagpahinga ni Jesus para sa buhay mo. Kaya pansin mo, may pupunta sa church, first time pa lang, nabago agad ang buhay. Mainit na agad sa Lord. Meron dito, 3 taon, wala pala dito sa church. 3 taon na, 5 taon na, ganun pa din. 8 taon na, ganun pa din. Ang babaw pa din. Meron namang proseso. Anong point ko? May pride kasi. Yun na naharang para makuha yung pagbabago, kapahingahan. But you know why? Meron akong isang word na laging pinangahawakan. Meron akong isang word, Bible verse. Guys, sabi ko, malalim na pundasyon, para mawin ko lahat. Mawin ko mga tao, mawin ko lang sarili ko, mawin ko ang kapahingahan. Sabi sa Psalms 37 verse 11, Good News Translation, "But the humble will possess the land and enjoy prosperity and peace." Ang mapagkumbaba will possess the land. Alam nyo, tip. Madaling magpaka-humble pag nasa church. Pagharap ng pastor. Pagharap ng kapwa ka-church. Pero challenging magpakumbaba sa harap ng, sa tingin natin, ay mas magaling tayo. Challenging magpakumbaba sa harap ng salamin, sa harap ng sarili. Feeling natin, ang yabang natin, ang galing natin. Ako po, praise God, may makukuha po akong promotion this year, all for God's glory. Pero I'm always reminding myself, Fini, humble lang. Humble lang, humble lang. Wala pa. Pero magpaka-humble ka muna. Humble lang. Yayabang. Huwag kang magyayabang. Huwag mo titingnan na mas magaling ka sa ibang tao. Humble lang. Humble lang. Kasi lagi ko sinasabi, the humble will possess the land. The humble will possess the land. The humble will possess the land. The humble will win the land. If you want to win your body, your soul, your spirit, mawin mo kapahingahan na kahit may bagyo, may sitwasyon, may problema, may ingay, may gulo, alam mo sarili mo, kalmado ka. If you want to win that, humble. 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 Magpakumbaba. Walang ni katiting
magyayabang. Humble. Sa tingin mo ikaw ang tama, hindi mo kailangan patunayan. Humble. Lagi ko sinasabayan yung mga leaders natin dito sa church, humble. Magpaka-humble. You know why Jesus was sleeping? Na kaya para lang ipakita sa atin na kahit may bagyo, kaya natin magpakahinga. He was in a position of humility. Na kaya niyang patigilin na bagyo pero hindi niya muna pinapatigil. Kasi sa position of humility, na kailangan ipakita niya muna sa mga disipulo, humility. At ganun din sa atin. Humility. And then, I don't know, sabi ko nga, maring hindi natin alam kung bakit tayo napapagod Bakit hindi natin alam, baka ganun pa din, baka tayo ay stress pa din, ganun ganyan, kung kailan ang pahinga. Pero basta ikaw ay humble. Basta malalim ang pundasyon mo. Basta hindi ka madaling ma-offend. At basta nasa Lord ka. Wala ka sa mundo, basta ikaw ay nasa Lord. At habang nasa mundo ka, basta ikaw ay nasa Lord, ang mundo mo ay kalma. Palapakan naman natin si Lord. Let's all bow down our heads and close our eyes. Habang nakayuko at nakapikit, lapit sa Lord. Lapit lang. Lapit. Ibigay mo sa Kanya lahat ng pagod mo. Upo ako at ako'y pagod na rin. Lahat ng pagod mo. Pagod na po ako, Lord, dahil ganito pa rin. Hindi nagbabago ang ganito. Hindi nagbabago yung taong yun. Hindi nagbabago pa ang sitwasyon. May problema po kami sa pamilya. Stress na po ako sa school. Stress na po ako sa work. Lord, ang dami yung bayarin. Panginoon, may sakit karamdaman ito, aking mahal sa buhay. Come on, just give God everything. Just give God all. Pwede mong iiyak yan sa Lord. Lord, pagod na ako. Pagod na ako. Again, it's okay to be stressed. Okay lang mapagod. Okay lang yan, luhang yan. Normal yan, tao tayo Pero hindi tayo tao lang. Okay lang magkabagyo. Basta ikaw ay na kay Kristo. Okay lang na hindi mo alam. Basta ikaw ay may kapahingahan. And now it's time. God just told me, nagisingin mo na si Jesus. Gisingin mo na si Jesus at pitigilin na yung bagyo nangyayari sa buhay mo. If you are that person na may bagyo na nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo, or may bagyo sa puso mo, kumbaga may kulo sa loob, gisingin mo na si Jesus at patigilin ang bagyo. Kung ikaw lang yung gusto na gumising kay Jesus, tumayo ka ngayong oras na ito. As a sign of humility, ipikit mo ang iyong mga mata, itaas ang iyong kamay. Sabihin mo, Lord, patigilin mo na ang bagyong ito. Patigilin mo na. Come on. Hingin mo with humility. Come on. Oceans rise. Lord, patigilin mo ang bagyo. Lord, alam ko may care ka. May pakialam ka sa akin, sa pamilya ko. And Lord, please, stop this storm. And I will be still, know you are God. Sing.
When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. when the oceans rise And thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the Come on, Lord. Don't you care? and I will be still. Patigilin mo ang bagyo, God. Know you are God. I pray, God, na lead us in a place of humility. Place of humility. It's okay to cry. Gusto mo tumulo ang luha mo? Go. Hindi mo kasi alam eh. It's okay. You don't have to be strong in this place. Meron dito naaawa sa sa mga taong nakapalibot sa kanya. It's okay to cry for them. Sige. Meron ditong nauumay na. Kasi simula lang niyang gayahin si Lord. It's okay. Supposed to be tapos na to eh. Nag-pray na ako pero God leads me for this moment. Siguro, dito para sa lahat. Siguro okay ka, wala kang problema, but ito'y para sa iyo. Para sa iba pala, para sa taong